Noong March 21, 2011, isang maaliwalas na hapon, habang ang mga minero ay abala sa kani-kanilang trabaho, si Shunfang ay matyaga ding hinuhukay ang mabatong lupa. Habang pailalim ng pailalim ang kanyang nahuhukay, ay pahirap naman ng pahirap ang paghuhukay nito, hanggang sa makahukay ito ng isang bagay na mas matigas pa sa bato. Agad niya itong tinawag ang kanyang supervisor at dali-dali namang pinuntahan para tignan ito. Noong pinagpapatuloy nila ang kanilang paghuhukay, ay nagtataka sila dahil nagkakaroon ito ng pattern at halos pare-parehas ang sukat ng pattern na ito. Gulat na gulat sila, at sa mga araw na iyon ay pansamantalang tinigil nila ang paghukay. Ang tanong natin, ano nga ba ang bagay na ito at bakit ito mas matigas sa bato? Iyan ang ating alamin dito sa Tuklas ni Kulas. Ang tamang sagot sa nakaraang tanong ay, at ang nanalo ng 200 pesos load sa nakaraang tanong ay si Yun o, maligayang pagbabalik. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang pabor na mag-subscribe ka na at kalimbangin na rin ang kampana para una ka na makakapanood ng mga videos na ilalabas ko. Maraming salamat! March 21, 2011. Isang ordinaryong araw lang para sa mga minero ang pagpasok nila sa kanilang trabaho. Ngunit wala silang kaalam-alam na sa mga araw pala na ito ay makakahukay ang kanilang kasamahan na si Shunfang ng isang misteryosong bagay na makakapagbigay sagot sa mga teorya na naging misteryo sa loob ng 100 milyong taon. Si Shunfang ay isang heavy equipment operator na nagtatrabaho sa Millennium Mine, isang kumpanya na imbakan ng mga langis sa bansang Canada. Ang kumpanya na ito ay pinapatakbo ng Suncor at ito ay nagsusupply ng mga heavy equipment para sa pagmimina o paghuhukay. Dahil si Shun ay isang heavy equipment operator, ay naatasan siyang hukayin ang mabatong lupa at gumawa ito ng isang malaking butas sa mga araw na iyon. Habang abala na naguhukay ang mga kasamahan niya sa ibang lugar, siya naman ay inihahanda niya ang gagamitin niya sa paghuhukay. Noong una pa lang na paghuhukay niya, ay nahirapan na ito ng husto. Kaya ang ginawa niya ay kumuha siya ng excavator para mas mabilis niyang maalis ang mga bato sa paligid. At habang lumalalim ang paghuhukay nito, ay may napapansin siyang kakaiba. Pero hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Habang pailalim ng pailalim ang kanyang nahuhukay, ay kinakabahan nito ng husto. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang ginagawa. Dito sa puntong ito ay ini-adjust niya ang controller ng excavator para mas mahukay niya ang matitigas na bato. Kaso nahirapan pa rin siya kahit ginamitan na niya ito ng adjustment controller. Ang sumunod na ginawa niya ay bumaba siya mula sa kanyang sinasakyan at nilapitan niya ito. Pinagmasdan niya ng mabuti at dito na siya natulala at kinabahan ito ng husto. Agad niya itong tinawag ang kanyang supervisor at dali-dali naman pinuntahan para tignan ito. Noong pinagpatuloy nila ang paghuhukay ay nagtataka sila dahil nagkakaroon ito ng pattern. Sa isip-isip ni Shun, hindi niya mawari kung anong klaseng artifacts ito. Dahil ito ang kauna-unahan na makakita siya ng ganitong artifacts sa loob ng 12 taon sa kanyang trabaho. Gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Isa itong kulay brown na may pattern na pahaba. Ang unang nasa isip nila ay para itong ribs. Ngunit naguguluhan sila dahil sobrang laki nito. Kaya naman ang sumunod na ginawa nila ay dahan-dahan nilang hinukay ang paligid nito. At bumulagta sa kanila ang isang makintab na kulay gray sa paligid nito na parang bato. At dahil wala silang idea kung ano ito, ay mas minabuti nilang itigil muna ang kanilang paghuhukay sa mga araw na iyon. Noong mga araw din na iyon ay nakipag-ugnayan agad sila sa Royal Tyrrell Museum of Paleontology. Ang paleontology ay isang pag-aaral sa mga ancient life gaya ng mga halaman, mammals, isda, insekto at mikrobyo. Pinapakita din dito sa pag-aaral na ito kung paano sila nagbabago sa paglipas ng panahon at kung ano ang ating planeta noon. Agad naman nagpadala ang Royal Tyrrell Museum ng mga scientists para masuri ito. Kaya ang ginawa nila ay kumuha sila ng specimen nito at buo itong dinala sa isang laboratorio para mas masuri pa ito.
At pagkatapos nga ng matinding pagsusuri ay napag-alaman nila na isa pala itong plesiosaur, isang klase ng reptile sa dagat na may 4 na palikpik sa katawan. Ngunit kailanman ay hindi na nila nakita ang mga ibang parte nito. Ngunit sa makatuwid, ang pinagtataka nila ay wala pang nakikitang uri ng hayop sa lupa ang natagpuan sa mga oil sands sa kasaysayan. Kaya naman ang unang teorya ng mga scientists ay pwede itong tama. Ngunit habang ginagawa nilang iba pang pagsusuri ay napag-alaman nila na nagkamali pala sila sa unang teorya. Nagulat sila sa kanilang natuklasan na hindi pala ito isang reptile sa dagat, kundi isa itong dinosaur o ankylosaur, isang armored dinosaur na may mga spike sa katawan hanggang sa buntot nito. Napag-alaman din nila kung bakit napunta ito sa oil sand ay dahil natangay ito ng tubig mula sa karagatan noong nagkaroon ng pagbaha sa lupang tinitirhan ng dinosaur na ito. At dito na nagsimula ang tinatawag nilang fossilization process habang ito ay nasa karagatan sa mga araw na iyon. Pagkatapos ng 12 linggo ay nahanap nila ang iba pang parte nito. Sa kasalukuyan, ito ay nasa pangangalaga ng Royal Tyrrell Museum sa Alberta, Canada. Ito ay dinarayo ng mga tao para masilayan ito at natutulala na lamang sila sa kanilang nalalaman na itong dinosaur pala na ito ay isa ding vegetarian. At dahil sa nadiskubre ni Sean ay naging sikat siya sa buong mundo. At marami ang na-inspire nito na mga ordinaryong tao gaya na lang ang batang si Nathan at kanyang ama na bagong dating sa Horseshoe Canyon, isang lugar na pinaniniwalaan nilang ang mga ancient na buto ay nakatago lamang sa gilid-gilid ng mabatong bundok. At dito nga sa lugar na ito ay hindi lubos akalain ng ama ni Nathan sa natuklasan ng kanyang anak na mga pira-pirasong bato ay hindi pala ito isang ordinaryong bato. Dahil hindi ito sapat lang na maging basihan, at kung totoo nga ito, saan sila magsisimula maghanap ng dinosaur? Paano nila masusundan ang yapak ni Nathan sa kanyang unang nadiskubre? Saan sila unang maghuhukay? Kung iisipin natin kung saan nahanap ni Nathan at kanyang ama ang mga buto ay sa baba lang ng bundok, hindi kaya nahulog lang ito galing sa taas? At kung totoo man ang mga fragments na ito, malamang meron din ito sa taas at baka mayroon ding kakaibang matutuklasan sa taas. Ano kaya sa palagay mo? I-komento mo naman sa ibaba at pag-usapan natin. Hanggang sa muli, isang mapagpalang araw, katuklas. Para sa 200 pesos load question, saang museum sa Canada dinala ang ankylosaur?